Magandang umaga po. Kailangan na talaga tayong magsalita kasi marami po ang naliligaw. Marami ang naliligaw sa ngayon. Ang marami mga fake news na nilalabas. Number one fake news na nakita ko, naniniwala, maraming naniniwala na hindi na daw dapat magpresenta ng ebidensya during the confirmation hearing. Kaya binira ko yung mga Pilipino na abogado, mga taga-UP pa naman kayo. Si Gabriel Andres, si Joel Butoyan. Ano kayo mga bobo ba kayo? Bakit nagsalita kayo? Pinaganda yung salita. Ang ganda-ganda ng salita. Kung mga pelikula yun, kung mga easy writing yun, pwede yun. Hindi naman ito easy writing contest. Hindi naman ito declamation. Ha? Joel Butoyan? Ha? Gabriel Andres? Article 61 of the Rome Statute is very clear that if you conduct confirmation hearing and you are the accuser, then you are obliged to present at least some pieces of your evidence, if only to justify that there is reasonable basis to go to full trial. It is very, very clear. It is required in Article 61 that you must present, even not all, but some of your evidence, if only to justify that there is some basis, there is some fairness to hold the accused for trial. Kasi it's absolutely against the conscience of men to continue with the trial if you have no evidence. Kaya gusto ko lang stress ito bago ko i-present ang aking palabasin ngayon. Nakakaasar. Bakit maraming naniniwala? Mga bobo, naniniwala kayo sa mga bobo? Akala mo, wala namang eloquence, hindi naman magaling mag-speech itong si Butoyan at saka si Gabriel Andres. Magaling yung mga abogado ng mga foreigners. Kasi nagpipresent talaga sila ng evidence laban kay Duterte. At least meron sila. Kagaya ka Atty. Baceda, na siyang isa sa mga counsel representing as legal representatives of the victims. Tatlo kayo. May iba pa, assistants nyo. You are a disgrace. You are putting our country, the University of the Philippines, particularly in shame by your performances. Kaya, mabuti pa yung mga pinadala yung abogado din, ng abogado gumraduate sa pamantasan sa likod ng Manila City Hall. Ay, nako. So, i-reviewin natin. I-reviewin natin. Nag-present si Attorney Minjayen Nyang na taga Senegal. Maganda rin presentation niya. He mentioned evidences. Hindi naman required na talagang i-present mo, but i-mention mo, i-cite mong evidence. Kasi yung mga evidence, while you cite, it is tabulated. May number ang tabulation. Sabihin mo lang anong tabulation number. At titignan niya ng pre-trial judges. Yan ang ginawa precisely ni Atty. Minjayen Nyang. Which is correct. Although, yung evidence niya na binanggit niya kulang. Kasi one evidence that I needed to see whether there is some reasonable basis to forward to the full trial ay dapat ipakita nila na may personal na alam si Digong Duterte sa nangyayari. Ang pinakita nila, the same thing as what was done by the second prosecutor and the same thing that was done by the third prosecutor and the fourth prosecutor. They just presented snippets, clips from videos where Duterte was saying that I will kill you. In the face of the argument of Attorney Kaufman that all these sayings, all these statements cannot be used as evidence to prove that he had ordered, to prove that he had personal knowledge about it, is because it was a statement that is considered in figurative way as hyperbole.
pagbabayabang, kung sa mga Ilonggo pagtitikal. They cannot be accepted as truth. In the face of assertion of the lawyer of Duterte na pagyayabang lang yun. And additionally, Attorney Kaufman says that Duterte is unique. There is no one in the world that can equalize or can follow him in his style of governance. Duterte, according to Kaufman, which he argued correctly, is a man that governs by the use of instilling fear in the minds and hearts of the people. Kasi gusto niya mangyari. Huwag kayo pupunta sa drugs. So, ibig sabihin, another weapon niya ay tatakutin niya. And his weapon is, he will threaten them with death kung magpupunta kayo, kung magsasyabu kayo. At hindi yan grave threat. Diba? Ngayon, may namatay. Wala tayong magagawa. May namatay talaga. But then, here are the possibilities. Who are those people who could have killed those people? Number one, pwede pong sabihin na yung papasok pa lang si Duterte, maraming namatay po, maraming pinatay ang pulis. Marami, noon parang hindi pa siya nanumpa bilang presidente. Bakit? Ano yung nakikita ko dyan? Ang nakikita ko dyan po, marami tagal na po may sindikato ang pulis. So, papatayin nila ang kanilang mga asset kasi magsusumbong yan. Natural, gano'n lang po yan. Magandang umaga, Helen Baguio. Mida Rivera, magandang umaga. Edsil Ken Kamadan, magandang umaga po. Di ba logical yan? You cannot conclude na si Duterte nagpapatay yan. The only way for you to convict Duterte is to prove that there is that existing mens rea. It is a Latin word. Anong ibig sabihin ng mens rea? Mens rea, personal knowledge. Alam niya, tsaka sinadya niya. Deliberate. Kaya, sila ni yung mga dalawang abogado na taga Pilipinas. Hoy, Attorney Gabriel, Attorney Joel Butoyan, you showed yourself as a mediocre. Pasensya na, that is my opinion of you. Nakikita naman eh. Hindi kayo, nagbanggit lang kayo kung ano mangyari pag hindi ginawa, pag hindi kinonfirm ng prosecution ng pre-trial judges itong kasong ito, saan pupunta, saan paghahanap ng katarungan ang mga biktima. Akalain mo ganun, hindi ebidensya yan. Tinatakot ninyong ICC pre-trial chamber. Where will the victims go? Paiyak-iyak pa. Kulang na lang kung si Coco Martin kayo, baka umiyak na kayo doon. Kung si Bong Revilla kayo, umiyak na kayo doon sa ICC. Mabuti na lang hindi kayo marunong magdrama. Bakit itong binilagay niyong abogado? Ang dami magagaling na abogado. Bakit ito? Dapat hindi yan. Kaya mauwi lang to sa wala. Iiyak lang na itong mga biktima. Wala kayong magsisihin, ang abogado nyo ang mali. Tingnan mo yung mga magagaling ang abogado ng foreigner. Tingnan mo si Attorney Minjayang, yung Senegal, yung black man. Galing mapresenta. Pinakita niya mga ebidensya niya. Sinite niya mga ebidensya niya, tinatab niya, tab number 75, we have presented that testimony or that, sabihin niya, that affidavit of a witness that says, wag ganun. Kaya lang, the totality of it all, and still I'm not closing my door for the possibility of the prosecution to prove their worth in order to proceed the case to full trial. The only way for the case to proceed to full trial is for them to present evidence to satisfy, to convince
the pretrial chamber that they have sufficient evidence, at least not to waste the time of Duterte, not to waste the time of the court, that they have that evidence to prove, at least they have a good chance to prove that Duterte is guilty. Number one, nilang problema, itong pinaka-problema nila sa ngayon. They can find it hard how to prove that Duterte knows every killing. Wala po silang ebidensya kung alam ni Duterte kada pagpatay. Natural lang. Oh, kayo, makapilit kayo. Natural lang yun. Kahit sinong leader. Natural lang yun. Kahit sino yung mga ibang mga leader natin na magaling mag-lead. May mga rhetorics yan eh. If only to inspire people to move forward in order to go to progress and to go to peace and prosperity, ay gagawa ka ng diskarte. Diyan mo makita ang galing ni Duterte sa rhetorics niya na dadala niya. He moves mountain by just his words. So do not blame him if his words inspired other people to kill. Wala kayong magagawa dyan. Bakit? Sino bang pumatay doon kay Osamis? Mayor, si Rinaldo Paruhinog. Eh di ba, grupo ni Joby Espinido? Did Duterte ordered Espinido to kill Osamis, Rinaldo Paruhinog? Wala tayong evidence. Maramang pwede. Pwede mangyari. But the problem is, iba yung possible, iba yung may evidence ka. Kasi unang-unang evidence mo kailangan dito proof beyond reasonable doubt. Take the case of Rolando Espinosa, another Ronaldo. The father of Kerwin Espinosa. Pinatay siya, sa loob siya ng kulungan. At ang nagpatay sa kanya yung grupo o team ng CIDJ na pinangungunahan ni Attorney ni Colonel Marvin Marcos. Akalain mo naman nag-search warrant sa loob ng kulungan. Mayroon siya search warrant ano? Talagang walang kwenta yun. And Marvin Marcos must be imprisoned for that. Bakit? Hindi siya in-imprison. Bagkos, na-acquitted pa siya. Yan ang puntos ko dyan. Huwag na huwag kayong mga anti-digong maniwala na magaling ang abogado ng Pilipino na nagsalita doon. No, hindi magaling. Mediocre po ang performance nila. I beg your pardon. Hindi sila nagsalita ng detalye at kada salita ng detalye, pag-cite sila ng evidence. Wala. Puro lang rhetorics, general statements. Your Honor, paano na lang kung hindi ma-confirm ang kasong ito? Where will the victims who lost their loved ones in war on drugs, where will they go? Where will justice be found? Ay, nako. Trabaho niyo po, mag-provide ng evidence, hindi magbigay ng opinion. The only thing that can prove the guilt of Duterte is evidence. It's not opinion. Kalukuhan. Sir Roy, babasa. You have been fooled. Akala mo, magaling na yung statements nila. Hindi po. Kailangan ng ebidensya, hindi po yung opinion. Although there is still 2 days. Tingnan natin, pero 1 day na lang technically kasi ang last day devoted to another issue. An issue whether or not to still continue to hold Duterte in prison or to allow him to stay out of bail. Ganun lang po. O ngayon, bago ko magpresenta nitong aking topic sa ngayon, nais kong sariwain anong pinresent ko kahapon. Pinresent ko po kahapon ang lahat ng ebidensya, mga litrato ng mga mali-malitang pera na binigay sa mga banyaga na mga kasapi ng International Criminal Court na pinangungunahan ni Chantal Daniels. May litrato, pinisintar, kitang-kita ang mukha ni Chantal Daniels. At ginawa pa yung Marines natin na mga sundalo, mga escort ni Saldico, kasi si Saldico nagbigay ng pera. Binibigyan niya si Trillanes ng pera para asikasuhin ang mga foreigner na mga ICC
investigators. Dumating sila December 2023 according to 18 Marines. 18 Marines yan, ex-Marines. Hindi sila hindi mo sila masasabi na magdududa ka sa kanilang katapatan sa salita nila. Tapos may litrato pang support, hindi kagaya kay Madriaga na kwento ng kwento, wala namang litrato. Yan po ang lumabas. At lumabas po na nagpapalit. May bitbit na 2 maleta. Si John Paul Estrada na tauhan ni Saldico at saka si Mark Tiksay. May bitbit sila 2 maleta. Ang laman tig 56 milyon kada isa. At naghanap sila doon. Pinapalit nila ng $2 million. At ang $2 million binigay kay Trillanes. At sa Trillanes naman ang nagbigay doon sa mga foreigners. At lagi nagde-deliver po si Saldico kay Trillanes. Lagi. So ano mo sabihin mo dyan? Si Trillanes, hindi traidor? O ito, pakinggan natin ngayon. Ipakita ko na ngayon yung bagong. Ang unang present natin ngayon ay si Comelec Chairman Garcia. Binibigyan din pala ng pera. So yan po ang ating istorya sa ngayon. Ito. O ito ang mga deliveries kay Comelec Chairman George Garcia. Yan. Sunod. Number 34. Nagkaroon ng 2 meeting si Saldico at George Garcia sa Midas Hotel sa Ross Boulevard. At sa bawat meeting na yan ni si Comelec Chairman Attorney George Garcia ng tig 2 medium-sized na mga maleta o may kabuuan na 4 na maleta. Ang isang laman ay 30 million. Times 120 million pala binigay kay George Garcia. Number 35, pinapalipat lamang ni Mark Tiksay at John Paul Estrada ang mga maleta mula sa sasakyan namin papunta sa sasakyan ni Attorney George Garcia sa car park habang karamihan sa amin ay nakamasid lamang. O kaya pala niyari yung election 2025. May pera pala kayo binibigay kay kay Garcia. Dapat walang mananalo sa mga kwan. Dapat si Kiko at saka si Bam talo yan. Dapat si Lito Lapid talo yan. Sino pang isa dapat talo? Marami sila dapat talo. Oh, ito na. Next, ang mga deliveries sa House of Representatives tuwing may Quadcom hearings. Ito. Number 36, tuwing may hearing ang Quadcom ay inuutusan kami na mag-escort sa mga executive assistants ni Saldico papuntang House of Representatives na nagdala ng mga paper bags na bawat isa ay naglalaman ng 5 million pesos. Sinabi sa amin ng mga executive assistants na ito ay para sa mga mambabatas. Number 37, nandoon na kami sa malapit sa helipad at nakikita namin na doon nagpasundo ang mga mambabatas sa kanilang mga drivers at may kani-kanyang bitbit sila mga paper bags na siyang mga dinalan namin doon. Ang mga deliveries kay dating Speaker Martin Romualdez. Number 38, nag-umpisa kami na makasama sa pagde-deliver ng mali-malita ng pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, Forge Park mula September 2022 hanggang 2023. Nalipat ang aming dineliveran sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez sa number 14 Nara Street, South Forbes Park noong 2024 hanggang 2025. Kadalasan ay 3 beses sa isang linggo kami magde-deliver sa kanyang bahay sa Forbes Park o mahigit 100 beses kami nakapag-deliver sa mga bahay na ito. Hindi bababa sa 20 na malita hanggang 52 na malita ang aming dinideliver. Minsan ay umabot sa 6
na highest bonds ang gamit namin sa pagde-deliver. Number 39, sa parehong mga panahon, September 2022 hanggang 2025, ay halos 3 hanggang 4 na beses kada linggo rin kami mag-deliver sa isang bahay sa Aguado o katabi ng Malacanang ng office ni Bongbong Marcos sa katapat ng palasyo ng Malacanang na hindi bababa sa 20 na maleta bawat delivery. Grabe. Number 40, madalas din kami mag-deliver ng mga pera sa Units 8 and 9, Manila Polo Club, Townhouse sa Forbes Park. Number 7, and number 41, pag-deliver ng pundo para sa social media troll farm operation. Puta na may mili talaga ng troll farms. Oh. Dami lang troll. Tapos social media. So number 41, si Master Sergeant Gutesa at Dado ang naatasan na tumanggap ng mga pera na binibigay ni Kevin Wong at Secretary Laurel Chu at diretso nilang ibinibigay ito sa leader ng mga trolls na nasa 2nd hanggang 4th floor ng isang gusali sa Valero Street, Makati City. Paminsan-minsan ay inutusan din kami ni Mark Texay at Paul Estrada na mag-deliver ng 2 paper bags sa namumuno o humahawak ng mga nasabing trolls. Number 42, nautusan din kami ng ilang beses na mag-deliver ng medium-sized na maleta sa iba't ibang lugar tulad ng car park o mismong bahay ng isang taga-media. Sino kayo sa media binigyan ng pera? Tingin nyo. Number 8, mga maalala namin sa ngayon na dinibira ng pera sa mga mambabatas. Marami kami mga nasaksihan na mga mambabatas na nabigyan ng mga pera na nakasilid sa expandable envelopes, paper bags o malita, ngunit hindi namin alam ang kanilang mga pangalan. Pero pamilyar ang kanilang mga mukha. Sa ngayon ay ang mga sumusunod sa mga mababatas na ang aming naalala na delibera ng pera dahil sa matatandaan namin ang kanilang mga pangalan. A, ang delivery ni Sergeant Gumban, Laruder, Bulutante, Orbillo, Galapon at Tube. Kasama si Saldico ay nag-deliver ng 4 na iba't ibang laki ng malita kay Senator Chis Escudero. O, patay ka Chis Escudero! Sa 9th Street, number 150 corner, Himadi, New Manila, noong December 2024. Letter B, ako si Gumban. Kasama sina Mark Tiksay at Henry Obina ay nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium-sized maleta sa isang bahay ng Green Hills Subdivision. Grabe at Erwin, ano to? Ito. Kami si Orbillo at Galapon Sergeants nagsabi, kami at si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Ligarda noong 2024 ng 2 medium-sized na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. Patay kaya. Paano ito, Leandro? Congressman Leandro Ligarda Libeste. Nanay mo pala, tumatanggap eh. Letter D, kami si Orbillo at Laruder at iba pa. Kami at si Mark Tiksay ay nag-transfer na sa sasakyan ni dating Senator Bong Revilla ng 2 medium-sized maleta pagkatapos ng meeting niya kay Saldico sa restaurant ng The Taste of LA sa Morato Street, Quezon City noong 2024. Grabe. Paano ito, Bong? Mahilig kayo kunwari, wala ah. Letter E, kami si Orbillo, Sergeant Orbillo, Sergeant Voluntate, Sergeant Tubi at iba pa. Kasama si Saldico ay nag-deliver kay Senator Tito Soto ng 5 large malita sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Oh, Tito Soto! Letter F, kami si Orbillo Bubares at iba pa. Kasama si John Paul Estrada at Saldico ay nag-deliver ng 7 medium-sized malita kay dating Senator at DPWH Secretary Bart Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Biela Street, Daang Hari, Las Piñas. Grabe. Number 44, nautusan din kami na mag-escort
at mag-deliver ng iba't ibang laki ng malita sa mga congressmen, congresswomen na naalala namin sa ngayon dahil sila ang napanood namin minsan sa television o palagi namin silang nakilala. Pag nakausap sila ni Saldico, nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa House of Representatives at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila ay mga sumusunod. Na letter A, Benny Abante. Sa HOR sa Townhouse, kumukuha siya ng pera. Si Sia Adyong, kumukuha sa House of Representatives, dinideliver. Si Jose Alvarez ng Palawan, sa Forbes Park, kumukuha. Si Jojo Ang ng ang Uswag Ilonggo na party list sa Townhouse, kumukuha. Si Baronda Julian Iloilo na congresswoman sa Townhouse, kumukuha. Si Ace Barbers na congressman sa Surigao del Norte sa Townhouse, kumukuha. Si Ching Bernos ng Abra, kumukuha sa House of Representatives. Si Arlid Brosas ng Gabriela, party list, kumukuha sa House of Representatives at sa Townhouse. Si Franz Castro sa House of Representatives at Townhouse, kumukuha. Si Joel Chuma sa House of Representatives, kumukuha. Si Manix Dalipi sa House of Representatives, kumukuha. Si Leila de Lima sa Townhouse, kumukuha. Si Dan Fernandez sa House of Representatives, kumukuha. Si Janet Garin sa House of Representatives at sa Townhouse, kumukuha. Si Gonzales Dong sa Townhouse, kumukuha. Si J. Kong Hon ng Zambales sa House of Representatives at Townhouse, kumukuha. Si Jervil Luistro sa House of Representatives, kumukuha. Si Raul Manuel Daniel. Si Raul Daniel Manuel. Puta, migo, akala ko malinis ka. Sa House of Representatives at Townhouse, kumukuha. Si Sandro Marcos sa Forbes Park House. Si Paulo Ortega ng La Union, kumukuha sa House of Representatives. Si Joseph Paduano, House of Representatives sa Townhouse, kumukuha. Si Stella Kimbo sa House of Representatives sa Townhouse at sa bahay niya dinadala ang delivery. Si Martin Romualdez sa Townhouse at sa residence niya. Si J.J. Suarez ng Quezon Province sa House of Representatives sa Townhouse, kumukuha. Si Erwin Tolpo sa Green Hills Village dinadala at sa House of Representatives. So, yan na muna. Itatakil natin. Sa sunod na yung iba. Napakarami. So, ano na ngayon ang makikita ninyo? Ha? Grabe. Hindi, kung ayaw mo maniwala, Ibing Mili, I do not release. Kasi ito po, ito may mga litrato. Pakita ko sa inyo litrato, yung tungkol biniliver sa mga ito, ipaunang delivery. Pakita ko sa iyo. Ito, pakita ko sa inyo. Hindi po ako sinungaling, hindi po ako namimiki kagaya ng ibang mga vlogger. Yan. Yan po si John Paul Estrada. Nagbibilang ng pera. Tingnan mo. Ayan, nakunan ng litrato. Ang binibilang niya pera ay binibilang ko klaro-klaro ang nakalagay sa caption, binibilang ni John Paul Estrada ang pera sa bahay opisina ni Saldico. Ito naman. Kasama sa paghanda ng pera sina May Ann de la Cruz, Kate Villarreal at Lorely Carpio. Ayan pera yan. Ito pa. Delivery ng pera sa bahay ni Representative Stella Kimbo. Yan. Ano pang ibang delivery? Ito. Ayan si Orly Gutesa. Larawan. Sa likod niya, andyan siya, nag-require ng Ayan naman si Orly Gutesa. Nag-deliver ng pera. Mali-malita. Litrato po yan. Hindi po yan, hindi invento yan. Larawan ng mga maleta na pera kasama si Master Sergeant Orly Gutesa. Ano pa? Ito. Ito naman ang mga sasakyan na ginamit ng mga ICC investigator nang pumunta sila sa Manila noong December 2023 hanggang 2025. Ito. Si Chantal Daniels ang
Huling-huli, ayan, Naglakad, ng huling kuha litrato, Ayan. Ito siya, sa ICC. Ayan, mga tauhan niya, mga kasama niya. Ito isa sa mga pulis na nakapatay kay Kian de los Santos. In-interview din ng ICC. Ayan, Yan siya sa pulis na isa sa nakapatay kay Kian de los Santos. So, ladies and gentlemen, the evidence are too plenty to be denied. Ganun lamang po yan. Napaka-unfair mo na kung hindi ka maniwala sa ebidensya. Hindi po yan AI, Bing Meli, Nag-press con nga. Pakita ko sa iyo yung press con nila ni Kwan ng mga Marines. Naggawa ka ng kwento. Ikaw all I know is tawag nito? Troll ka lang, binayaran ka. Pakinggan natin ang press conference ng Marines. Ayan, ipakita ko sa inyo yung press conference ng Marines para maniwala kayo. 18 Marines yan, mga retired Marine officers. Kung madali sinasabi mo, Bing Milo, gumawa ka nga, kung madali, sige. Ayan sila, Yan mga Marines. Ayan, pakita na natin. May hina ang internet. Sige, upo na lang kaya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Check. Wala akong pakialam, Bing Meli, kung hindi ka niniwala sa akin kasi ang pinaniwalaan mo puro marites. It's very clear. Mic test. Ang pinaglalaban ko nito, Bing Meli, yung nilapag nilang batas ng aresto. Walang warrant of arrest, inaresto mong tao. Respect the rights of the accused. Nakilala niyo ako noon, 13 years ago. Tungkol sa Pilates. Dating Master Sergeant Orly Gutesa sa Senado. At nakita natin kung paano trinato ang isang taong nagnanais lamang na ibahagi sa ating sambayanan ang kanyang nalalaman tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakita rin natin nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat
na imbes na mag-imbestiga ang ICI, ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Sa ngayon po ay ang mas mabigat nating problema ay yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. Ang mga institusyon natin ngayon na ipinatayo para pangalagahan, arugain ang mga Pilipino ay hindi na natin mapagkakatiwalaan. Makita naman po ninyo, there is a crisis of integrity in the executive. There is a crisis of integrity in the legislature. And if you have listened recently to the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan. Si Benny Bulontate. Si Johnny Budwan. Si Rodante Orbilio. Rainy Boy Julian. Christopher Esquivel. George Villalon Jr. Romeo Romel Bobares. Gil Navidad Jr. Anselmo Taberdo. Walter Manalansan. Jolly Cadiao. Romel Galapon. Cecilio Laroder Jr. Bernard Gubban. Crisani Dado. At Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon.
dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch. At lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit at kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kabal ng bayan ay pwede natin ilarawan sa prosesong ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Zaldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po, sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Estila Kimbo. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Butesa. Sa aking tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Butesa dahil ginawa siyang sinungaling. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay
maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, yung tinatawag nating mga media operators. At ganyan po sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. This one. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan,
ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang Kay abogado Christopher po, Santos, ay madali. napamahala. Gumawa ka nga at yung palabas mo. Dahil ang Pinto ka ng sarili pinto kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Naubusan na tayo ng Pero options. bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang Ayan namatay yan, pinatay yan. Ay, naku, hindi natin maintindihan. Sige. Pinatay sila. Kita bumalik. Kayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, Hindi ang na po mandato nagtatanong bangko noon, ng Imurji. ICC ay di umano Ngayon na lang protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights Hindi ng tayo isang bingmini. tao Talaga nga na Senator kanilang Craig, marami po iniimbestigahan ebidensya na sa nanluloko na siya. pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes. So yan po ang buod ng kanilang affidavit. Okay. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman Yan, kakasuhan sa para ombudsman. makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Kasama si Buing, Dahil binigyan ng pera. isa ang ngayong ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang Si Chantal Daniels, yung taga-ICC investigator, malalaman, maparusahan. so that ICC will Nakatanggap know ng $2 million. how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC
para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan. Sige, nakakaasar. Hindi parang hindi ko makahinga sa ganitong ginagawa nila. Anibersaryo pa naman ng pagpalayas ng tatay ni Bumbong ngayon. I just do not know what we will do. Are you still a Filipino? Nakakalunos. Pasensya ka na, Bing Mili, pero napakaraming ebidensya na si Senator Trillanes ay kawatan. Sinungaling pakawatan. Now, I am calling on yung mga vlogger na lagi nag-interview kay Trillanes, yan po, pasensya po kayo, sinususpetsahan ko na kayo na tumatanggap kayo kay Trillanes. Christian Esguerra, lagi mong in-interview si Trillanes. Nakapunta ka pa sa Europe. Sino nag-finance ng ano mo? Ng paglakad mo sa Europe? Oh, lumakad din ito sa Europe si Kwan. Si Attorney Claire Castro. Sino nag-finance ng lakad mo? Naglumakad din sa Europe si Attorney Enzo Recto. Oh, Enzo. Magkano binigay sa iyo ni Trillanes? At lagi mo siyang in-interview. Ikaw naman, vlogcaster naman din, magkano binigay sa iyo ni Trillanes? At lagi mo siyang in-interview. At naniniwala ka pa sa lahat ng sinabi nito, isa sa pinaniwalaan mo dyan sinasabi niya na hindi ka panipaniwala kung sa ordinaryong sitwasyon, ay naniniwala ka sinasabi niya, nagbabayad si Duterte ng 150 million kada buwan kay Koopman. Saan siya kukuha ng pera? Si Koopman po ay binabayaran ng ICC. 2 milyon peso kada buwan ang binabayad kay Koopman. Ganon po yung mga kinakasuhan doon, mga presidente, mga ICC lawyers, appointed lawyers ang kinukuha na. Kasi unang-una, kabisado nilang proseso. Pangalawa, wala ka pang bayad. So ngayon, hindi ba kayo nagtataka, Bing Mili? Bakit sa tuwing may galaw si Trillanes, ang dami-daming media? Saan niya kukunin ang pera pinamigay sa media? Pasensya, kay galing ako sa media. Alam ko yung kalakaran sa media. Sasampa siya ng kaso, ano yan? Mga hanggang 20 na rim na papel. Saan ka kumukuha ng pambili ng isang rim pa lang ay 300? Saan ka kumukuha ng pera pambayad mo sa abogado gumagawa ng mga kaso? Saka naniniwala ako na ikaw nagbigay sa ICC. Bakit? Ikaw yung mayabang naghuhula, nagbibigay ng tip. Sinong unang hulihin? Ikaw rin nagbigay ng tip na hulihin si Duterte. Ikaw rin nagbibigay ng tip na huhulihin si Bato. Ikaw rin nagbibigay ng tip na hulihin din yung iba si Buggo. Ibig sabihin, fully connected ka doon. Nakakatlunos pera ng bayan, ginagamit, ginagasta nyo. Binigyan mo ng 2 milyon dolyares si Chantal Daniels na investigador ng ICC. Kakahiya ka, Trillanes ka. Nakakaasar talaga. O ito na, hanggang dito lang po tayo. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin. I don't care. And I am firmly holding evidence against them. Salamat po.